Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa ating Who's Your One campaign na ngayong buong March po ay magko-connect, mag-share na po tayo doon sa mga pinagpipray natin na inilista na pinost po ninyo dito po sa Cruz. 284 na po ang mga nag-commit na mananalangin ng isang tao na kanyang papanalangin, ibabahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ngayong pong hapon ay meron tayong orientation. Lahat po ng mga magkukumit na magkakaroon tayong orientation para malaman po ninyo kung ano ang inyong gagawin ngayong pong buwan ng March. Ang goal po natin is Vision to 200 hanggang June po ay we are praying and trusting the Lord that the Lord will save 200 people with souls. Okay? Iyan po ang ating Vision 200. At ang strategy nga po natin is Who's Your One, and then every small groups, every cell groups are encouraged or to also open another small group. Now, si Apostle Paul po ay in-instruct niya when Christians meet together for worship, sinabi niya na ang lahat daw po ng bagay should be done in a fitting and orderly way. Yan po ang instruction ni Paul doon sa church sa Corinth, na yung Church of Corinth medyo magulo sila pag sila ay nagtitipon for worship. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, everything should be done in a fitting and orderly way. Now, yung church service po natin, every Sunday na ang pinag-aaralan po natin, tinitingnan natin yung order of worship natin. At ayon po sa instruction ni Paul, it should be fitting and orderly. Ang worship service po natin ay in-structured po natin so that it will be orderly and it will be fitting. Now, dalawang bagay po na ang church structure natin o church service structure po natin is structured to be fitting and orderly. Dalawang bagay. Una, in its order. Yung pong pagkakaayos ng ating church worship program. Now, kung papansinin po ninyo, ang bawat bahagi ng ating worship is appropriately placed. Maayos pong itong nakalagay. Nagsisimula tayo sa call to worship dahil tayo po ay niligtas ng Diyos through Jesus Christ. Pakita nga yung next slide. Okay, next slide please. Okay. Nagsisimula po sa call to worship. We are called to worship God, to make our boast in God because He has saved us by His grace in Jesus Christ. So tinatawagan po tayong sumamba sa Diyos, yun po ang simula natin. And then we confess our sins dahil tayo po ay lumalapit sa Diyos and God is holy and somehow tayo po ay nasa sanlibutan in our works, in our daily affairs, ay in our thoughts, in our speech, maaaring nagkasala po tayo dahil lumalapit tayo sa Diyos. Meron tayong time to confess our sins. Hindi natin po itinatago ang ating kasalanan para po tayo ay maging karapat-dapat pa sa paglapit sa Diyos. At tayo po ay pinatatawad ng Diyos through Jesus Christ, by the grace of Jesus Christ. And then po, yung pagkatapos ng confession, of course, yung announcement, added na lang yan. Okay? Confession actually prepares us to listen to the Word. Mas handa po tayo na makinig sa salita ng Diyos pag tayo po ay nakapag-confess, malinis, matabang lupa po yung ating mga puso. So, handa tayong makinig ng salita ng Diyos and we listen to the Word because that is God's instructing us. That is God's assuring us. That is God reaffirming His commitment to us that we are His people and we receive God's instruction to His Word. So, tulad po ng ginagawa ko ngayon, this is part of the service. And then after the message, we are responding. Tumutugon po tayo by recommitting ourselves. No? Rinirecommit natin ang ating mga sarili dahil tayo ay sa Diyos. God has spoken to us through His Word and then we recommit ourselves to be faithful as His people. And then po, we are
we receive the benediction. Tayo po ay naghihintay, hindi tayo, maganda yung title ni Roger last week, Don't Leave Before the Benediction. Hindi tayo agad umaalis pagkatapos po ng message kasi magre-recommit pa tayo. Aawit tayo ng Panginoon, a song of commitment to the Lord. Kanya po, we recommit ourselves to the Lord. And then we will receive the benediction, the blessing. Okay? As God's people, ay gusto po ng Diyos, ahayo tayo dito with His blessing. And then comes dismissal. Dismissal. No? Aalis na po tayo. So there is dismissal. Now in dismissal, yung pong pag-alis po natin dito ay hindi lang po tayo basta-basta aalis dito because having meet God in this place, having worship God in this place, ay ahayo naman tayo uli sa sanlibutan, sa mga trabaho natin, sa ating pag-aaral and our everyday affairs. Labas po tayo as God's people. Kaya pag tayo po ay humayo from this place, tandaan natin, we are the people of God. And we have a mission. Meron po tayong mission sa mundong ito as God's people in Jesus Christ. Meron tayong mission. Kanya po from worship, ang ating pong dismissal goes to mission. Dahil tayo po ay mga bayan ng Diyos, kaya pag bumalik tayo sa ating kani-kanyang mga affairs sa mundo, tandaan nyo, meron tayong misyon na galing sa Diyos. At ano yung misyon natin? Yun din pong misyon ng Diyos dito po sa mundong ito. Kaya po ngayong umagang ito ay hayaan po ninyo ay talakayin natin yung topic na pamagat po ng message ko is worship leads us to mission. Pagkatapos po ng service, having met God in this place, we are sent to the world for a mission as God's people. Now, kung titingnan po ninyo, ang buong service, ang buong worship service is in obedience to the gospel. We are rehearsing the gospel. We are participating in worship because we are obeying the gospel of Jesus Christ. Dahil nga po, we can only come to God because of the grace of Jesus Christ. We confess our sins because there is forgiveness in God through Jesus Christ. And then we listen to the word because we are God's people and then we are sent to the word, etc., etc. And then we are sent to the word. The whole service is a recapitulation of the gospel. It is a participation in the gospel. In fact, if there is no gospel, we cannot worship. Kanya po, after we have experienced God in this place, His grace in this place, ay what is expected of us. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin after meeting Him in this place? Experiencing His grace in this place by the Holy Spirit. Ano ang in-expect sa atin ng Diyos? Missions. Okay? Yung pong mission, our mission to the world. Okay? Meron po tayong mission sa mundong ito. Ano po yun? Ito po ang mission ng Diyos sa mundong ito. Now, pinili ko po yung Psalm 67 natin pong pag-aaralan ngayong pong umaga dahil nagsisimula po ito sa benediction na nagtatapos yung service natin sa benediction. Pero ito pong Psalm 67 dito, nagsisimula siya sa benediction pero nagpapatuloy siya sa mission. O kaya pinili ko siya. Nagsisimula siya sa mission na nagtatapos yung service natin sa benediction. So, and then it will continue on with the mission. Yan po ang dahilan kung bakit ko pinili yung Psalm 67. Now, ang Psalm 67 po was fulfilled, is being fulfilled, and it will be fulfilled in Jesus Christ. Yung Psalm 67 po. Ito po ay natupad sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y natutupad ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Paliliwanag ko po ang ibig kong sabihin niyan. At ito po ay matutupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po ng Panginoon na marami po ang mga psalms, yung mga awit. Part po yan ng Old Testament. Ginagamit po yan sa worship po ng mga Jews na atin pong binabasa every Sunday. Sabi po ng ating Panginoon, marami pong mga psalms were written about Him. Isinulat po ang mga psalms ito, marami sa kanila ay isinulat po tungkol sa ating Panginoon.
Sabi nga niya doon sa kanyang mga alagad, ang mga alagad po niya ay hindi nila maintindihan kung bakit kailangan mamatay ang Panginoong Kristo, pero at this time nabuhay na siyang muli at nagpakita na sa mga alagad. Sinabi po ng Panginoon sa kanila na everything written about me, sabi niya, in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. So marami po ang mga Psalms na ito kasi nasulat tungkol po sa Panginoong Kristo. At marami po sa mga Psalms na ito are longings of the heart. Longings of the heart of those who worship God. Marami sa mga Psalms na ito. They are the longings and expectation and hope of the worshipers, of the people of God. Tulad po ng Psalm na ito. Kaya po, ang Psalm pong ito, pag naintindihan po natin, should engage us in our missions into the world. And there are 3 reasons why, if we study this, which depicts the longings of a worshiper, there are 3 reasons here that should engage us in missions. 3 po ang tinuturo nito. Una pong dahilan kung bakit po ganon is because the purpose. Dito po, sa Psalm na ito, tinuturuan tayo kung ano ang purpose ng Diyos, kung bakit tayo binibless. Okay? Kung bakit na tayo binibless, that's the first reason. Pangalawa, yung desire po ng lahat ng mga sumasamba sa Diyos, that's the second reason. And the third reason that it should engage us in mission is that our hope as God's people. 3 po ang motivation ng Psalm na ito. Una, ano po ba ang purpose ng Diyos? Bakit tayo binibless? Na hinihingi ng Psalm na ito na ating pong nabahagi ng service natin, binibless tayo ng Panginoon. Anong dahilan bakit na tayo binibless? Yung pangalawang dahilan po is yung desire natin. Ano ba yung natural desire ng isang taong nakakaranas ng blessing ng Diyos? What is his natural desire? And then the third, ano po ba ang hope? Okay? Ano ang hope na binibigay sa atin ng Diyos sa ating mission? Ano ang inaasahan natin? Na ayon po sa Panginoon. Let's go to each one. Una, isa pong mag-i-engage atin in missions after experiencing God dito po sa worship service ay ano po ba ang dahilan kung bakit tayo binibless ng Diyos? Now, as I said, ito pong Psalm na ito ay nagsisimula sa petition, sa request. At yung pong request niya is according to the Aaronic benediction na tinalakay po ni Ron J. last Sunday. Now, yung pong Aaronic benediction sa number 6:23 to 26, inutusan po ng Diyos si Aaron na i-bless niya ang bayan ng Diyos na ganito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and give you peace. Yun po ang Aaronic blessing. Okay? Na, pansinin nyo, dito po sa Psalm na ito is now turned into a petition. It is turned into a request. Okay? Psalm 67, sabi niya, may God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Hango po siya doon sa Aaronic benediction. Medyo yung Aaronic benediction ay mahaba lang. Pero dito po sa one na ito, it is a shorter version at it is given in a petition, in a request. Okay, now kung titingnan niyo, yung psalmist pong ito, ang kanyang petition for God to bless us is according to God's will. Nilayo na po ng Diyos na gusto niyang i-bless yung kanyang bayan, kaya ang petition po ng psalmist ay ayon sa kalooban ng Diyos. Gusto po ng Diyos, when we are sent out into the world, that we receive His blessing. Kaya itong petition na ito ay, Panginoon, i-bless mo ako ayon sa kagustuhan mong i-bless kami. Ayon sa kagustuhan mo na sinabi mo kay Aaron na i-bless niya ang mga taong ganito. Now, what is the petition? Ano po ang petition? Well, sabi po dito, be gracious to us. Yun ang petition. Literally, it means, show us your favor. Pakita po ninyo ang inyong favor sa amin. How? By making your face shine upon us. God, we are asking you to bless us by making your face shine on us. Ang picture po dyan,
yung pong hinihingi na yung face ng Diyos ay maging favorable sa atin. Ang picture po diyan ay para bang yung mga taong gustong makapunta doon sa trono ng hari, sa harapan ng hari, at medyo natatakot sila kung ano ang mood ng hari, okay? Ano ang damdamin ng king na pupuntahan nila, siya ba ay malungkot, siya ba ay galit, o naka-smile. Okay? So itong mga taong ito, ganun ang hinihingi nila. Sana paglapit namin sa hari, sabi niya, paglapit namin sa Diyos, sana ka naka-smile ang Diyos. Yun ang hinihiling nila. That show us your favor, be gracious to us, make your face shine upon us. Sana malugod ka sa amin. Yun ang hinihiling po nila. Okay? Na ang Diyos po ay talagang malugod po sila, malugod po ang Diyos sa kanila. And then for what? Bakit gusto po nilang isik ang favor ng Diyos? Well, kasi God's blessing makes life on earth not only bearable, but also joyful. Since the fall of man, simula po nang mahulog sa pagkakasala ang tao, naging mahirap na po ang buhay sa lupa. Okay? Ang tao po, because narurule na siya ng sin, mahirap yung English Tagalog, Okay? Dahil po nananahan siya ng sin, ng kasalanan, ay ang tao po ay contentious, palaaway, gusto niyang makaisa. Ang tao po, because of sin, ay naging mahirap na yung buhay because of selfishness, because of contention, because of fightings. Kanya po, every one of us needs God's blessing. Dahil po sa hirap ng buhay, sabi nga, dahil ang tao ay makasalanan, kailangan nating taglayin ang blessing ng Panginoon because life can be bearable. Pero hindi lamang po yun, when you have God's favor in your life, life can be joyful. Pwede pong maging masaya ang buhay by Jesus Christ. So yung pong hinihingi niya na ang Diyos, paboran sila, na ang Diyos i-bless siya kasi for life to be bearable and at the same time, joyful by the Holy Spirit. Now, yung po ang hinihingi ng nila. Okay, lumampas ako doon sa sasabihin ko. Now, ito pong petition na ito was fulfilled in Jesus Christ. Ito po, I want to emphasize, this kind of petition is fulfilled in Jesus Christ. Why? Kasi through Jesus Christ, God smiled on us. Through Jesus Christ, God showed that He's favoring us. Pinapaboran tayo ng Diyos. Sa Romans 5:8, sabi po, God demonstrates His love to us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So through Christ, all Christians, all believers have been favored by God. Okay? Kasi sabi po ng talata, nung makasalanan pa tayo, si Kristo'y namatay na para sa ating mga kasalanan. So God showed His favor to us through Jesus Christ. Kaya po itong psalm na ito ay natupad na. And alam po natin to, if you are a Christian, because of your faith in Christ, life can now be bearable. Pwede nang pagtiisan yung mga paghirap. Life can also be joyful in the Holy Spirit. Kahit na po mabigat ang buhay, kahit na maraming mga tao, they're sinning and they making life miserable, making life hard, it can also be joyful because we can be joyful in our tribulations. Kanya po, yun ang ginawa po sa atin ng Diyos. Now, anong purpose? Sa anong dahilan po tayo binibless ng God and we are experiencing His blessing through Jesus Christ? For what purpose? Well, sabi po sa verse 2, anong purpose po ng asking the benediction of God in verse 1? Sabi sa verse 2, that your ways may be known on earth. Okay? Your salvation among all nations. Okay? That's the reason.
Bakit tayo binibless ng Diyos? Bakit tayo binbless ng Diyos through Jesus Christ? Bakit natin nararanasan ngayon ng blessing, pinaburan tayo ng Diyos through Jesus Christ? Hindi po para sa sarili lamang natin. Hindi lamang po tayo binbless ng Diyos para tayo ay maging masaya lamang sa buhay na ito at pag nalungkot para punuin po yung sabi nga nila yung gracious tank natin at pag tayo ay nalungkot pupunta tayo sa ating gracious tank, sasalok tayo doon, iinom naman tayo noon and then that's it. Hindi. Binless po tayo ng Diyos, sabi sa verse 2, that God's ways may be known on the earth. That God's salvation may be known among the nations. Yun po ang dahilan. Okay? Kaya po tayo binless ng Panginoon. We are blessed to be a blessing. Yan po ang Abrahamic covenant. Nasabi po ng Diyos kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. At tayo po ay mga anak ni Abraham through Jesus Christ. Kanya po, dito makita natin ang reason why we should be in mission after the worship service. Kailangan po, okay, ano po ang sabi dyan? Sabi niya, that your ways may be known on the earth. What are God's ways? Well, in Jesus Christ, nahayag po sa atin ang mga ways ng Diyos. Because through Jesus Christ, we are experiencing His mercy. Through Jesus Christ, we are experiencing God's love. Through Jesus Christ, we're experiencing His faithfulness, His justice. We are enjoying them through Jesus Christ. And because we are enjoying them in Christ, ang purpose ng Diyos that the world will know God's ways in Jesus Christ. Na hindi po nila alam. Then ano pa po? Your salvation. We are asking God's blessing, or the psalmist is asking God's blessing, yung Aaronic blessing, so that God's salvation will be known, made known among all nations. Okay? So dito po makita natin, it has been God's purpose that when His salvation comes through Jesus Christ, it will be proclaimed to the nations. Yan po ang plano ng Diyos noon pa. Pag dumating na po yung kanyang pagliligtas at alam na nating dumating na ang kanyang pagliligtas through Jesus Christ and we are enjoying it, ang plano po ng Diyos, ito ay may proclaim sa buong mundo. Okay? Kanya po after the worship service, after we've been blessed by confessing our sin, by listening to His Word, by recommitting ourselves and then receiving the blessing of God, tandaan po ninyo, hindi po para lamang sa atin yung blessing na yun. It is for the world. Kasi yun po ever since. That is the purpose of God. Ito pong psalm na ito was a longing and now it's fulfilled. At dahil po na-fulfill na ito, yung purpose ng God for the blessing has to be fulfilled. Okay? Now, ito pong purpose ng Diyos na ito, it has been prophesied in other scriptures. Ito po ay isinulat na rin doon po sa ibang mga talata sa Bible. Halimbawa, yung Psalm 98. Yung Psalm 98 po is a prophecy looking forward to its fulfillment when Jesus will come. Yung Psalm 98. I want to read to you Psalm 98, though hindi ko po linagay yan sa PowerPoint. I want you to listen to this. It is a psalm, yung Psalm 98, it is a psalm looking forward to its fulfillment when Jesus comes. Ito po ang sabi. Sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm has worked salvation for Him. That is through Jesus Christ. Yung pong kanang kamay ng Diyos, yung kamay ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan, yung kanyang bisig daw po na nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan ay gumawa ng pagliligtas para sa kanya. At ito ay sa pamagitan ni Jesus. Then verse 2, the Lord has made His salvation known and revealed His righteousness to the nations. That is a prophecy. That is a looking forward. And then sabi niya, He has remembered His love and His faithfulness to Israel to the ends of the earth.
All the ends of the earth have seen it. Now, so dito, mapansin natin, this psalmist, Psalm 98, is looking forward to something that God will do through Jesus Christ, to bear His mighty hand, to win salvation for Himself. That is in the name of Jesus Christ. Ginawa niya po yan sa pamagitan ng ating Panginoon. And then sabi niya, all the nations will see this. So, noon pa, kalooban na ng Diyos. Ito, hindi pa nangyayari, kalooban na ng Diyos. Okay? Kaya po sinabi sa Titus 2:11, sabi ni Paul, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Kaya si Pablo, sabi niya, for the grace of God has appeared, dumating na yung pagliligtas ng Diyos, yung grasya ng Diyos. Okay? Na nagbibigay, nag-o-offer ng pagliligtas. At ito ay nais niyang ipahayag sa lahat ng mga tao. People need to know this salvation that God has wrought, that God has worked for the world. At sabi po ni Pablo doon sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ compels us. This verse should be our motivation. The love of Christ should compel us. Tayo po na nakakaalam ng pag-ibig ni Kristo. Tayo na nakakaalam na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Namatay siya para hindi na po tayo mabuhay para sa ating sarili. Namatay siya nang sa ganon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, makasama natin ng Diyos. At dahil naintindihan po natin yan, nararanasan natin araw-araw yan, this love should compel us. Yun po ang nais ng Diyos. If you know the love of Christ. Hindi po yan pang-private practice, pang-private application. It is meant to be shared. So it should motivate us. Yun po ang unang dahilan. God's purpose, why He blessed us. Yung pangalawang dahilan, ito po, the desire of God's people. Pag sinabi pong God's people, every Christian in this place or everywhere. Okay? Ano po ba ang desire ng mga Christians, ng mga taong nakakakilala kay Kristo? Okay? Ano ang desire nila? Well, dito po sa Psalm na ito, makita po natin, another petition niya, another longing niya and hope niya ay ito. He turned it into prayer. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. Peoples pa yan, nations yan. Nations or tribes. Another request, may the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. Dalawang beses po niyang pinanalangin ito sa verse 3 at saka verse 5. Twice. Now, bakit niya pinagpipray ito? Okay. So dito, dalawang beses, ibig sabihin, masidhi niyang ipinapanalangin na ang mga tao, na ang mga bayan ng mga ibang bansa ay purihin nila ang Diyos. Yan po ang kanyang masidhing pagnanais. Why? Well, dahil siya na nakakaalam ng pagpapala ng Diyos, gusto din niya na makilala ng mga tao ang Diyos na nakakilala niya. Siya na nakakaalam ng mga ways ng God, siya na nakakaalam ng salvation ng God, gusto rin niya na maranasan ng ibang bansa ito. How? That they will also praise the Lord that blesses them. Yun po ang dahilan niya. Kanya po, masidhi po niyang itong hinahangad. Nararanasan ko ang biyaya ng Diyos at alam ko kung kikilalanin kanila, mararanasan din nila ang iyong pagpapala tulad ng pagkakaranas ng iyong bayan. That is His request. At dalawang beses nga po niyang hinihingi yan. No? Okay? At bakit niya hinihiling? Well, sa verse 4, sabi niya, may the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. Ang nire-request niya ito kasi alam niya
Pag naranasan nila ang paghahari ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay laging makatarungan, laging makatwiran, dahil doon, they will be glad. They will be joyful. Kung papaanong nararanasan namin ang kagalakan namin dahil kami kumikilala sa iyo, pinaghahari ka namin at kayo naghahari sa aming buhay, pag nalaman din ng ibang tao to, they will praise you. And then they will also be joyful. They will also be glad. Kanya po, ganun kasidhi ang pagnanais niya. Okay? Na yung kanilang nararanasan, gusto niyang iparanas, na alam niya, pag pinaghari nila si Kristo, pag pinaghari nila ang Diyos, they will also be blessed by the Lord. Especially, they will be glad, they will be joyful. Now, kung titingnan po ninyo, hindi po ba ito ang earnest desire of Christians? Kung nararanasan mo ang pagpapala ng Diyos and you are joyful and you are glad, hindi ba ito ang gusto mong? Ito ang desire mo rin para sa ibang tao. Di ba minsan sinasabi natin, kung alam lang niya ang nararanasan ko, kung paghahariin lamang niya si Kristo sa kanyang buhay tulad ng paghahari niya sa buhay ko, hindi siya magkakaganito. He will be joyful. He will be glad. Kasi sabi niya, may the nations be glad, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. Kung alam lamang nila ang paghahari ng Diyos, kung tatanggapin lamang nila yung paghahari ng Diyos sa kanilang buhay, kung tatanggapin lamang nila ang paghahari ni Kristo sa kanilang buhay, they will be joyful. Okay? They will be joyful. Okay? Diyan po ang sinasabi po ng psalmist. And I believe this is the desire of every Christian. Nakakaranas po ng blessing po ng Diyos. Meron pong halimbawa si Isaiah tungkol po sa gagawin ng Diyos pag siya'y naghari na. At ito ang dinidesire ng lahat po ng bayan ng Diyos. Sabi po sa Isaiah, when God will rule, pag naghari na po ang Diyos, ito ang sabi ni Isaiah, He will judge between the nations and will settle disputes for all peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Yan po ang larawan pag ang Messiah ay naghahari na ultimately sa mundo. His reign will result, magre-resulta po ito ng peace, harmony, and productivity. Okay? Now, tingnan nyo, there will be peace because He will settle the disputes of many peoples. And then, there will be harmony. Okay? They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. They will cooperate with each other. There will be harmony among the nations. Sa halip na nag-aaway sila, yung instruments for war ay gagamitin to produce. Okay? Kasi sabi diyan, they will beat their swords into plowshares, their spears into pruning hooks. So there will be productivity. Hindi lamang po hindi lamang po peace, there will be harmony, and then there will be productivity. Okay? Ano po yung productivity? Kasi yun ang mag-fruit ng harmony nila. They will work together rather kaysa dun sa nag-aaway sila, okay? Ay magko-cooperate sila, yung mga implements of war, they will use it to produce food, to produce the fruit of the earth. Okay? Kanya po, pag naghari ang Kristo, ito ang mangyayari. Ito po ang mangyayari. Well, ang dinidescribe po ni Isaiah dito is an international affair. Ito ang magiging mangyayari internationally pag nag-reign na po si Kristo. At ito po, pwede rin po nating i-apply domestically. Okay? Para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa sa pamilya. Pag naghari si Kristo sa pamilya, what will happen? Yung pamilya nag-aaway. Mag-asawa, nag-aaway sila. Okay? Sa halip po mag-aaway sila, magkakasundo sila. Okay? At pag nagkasundo na po sila, they will work together. And then, dahil they will work together, they will produce. Ngayon, maraming magulong pamilya, mag-asawa, hindi sila magkasundo dahil magkaaway sila.
yung wealth nila nadi-divide. Okay? Nadi-divide. Hindi sila magkasundo. Kaya yung nanay, meron siyang 2 anak na pabor sa kanya, yung tatay wala. Wala, tatay. Ano. Tapos, so yung wealth nila, yung energy nila, hati. Kaya instead of harmony, peace, walang productivity. Okay? So, just imagine when Christ will reign in a home. Okay? There will be harmony, there will be peace, there will be productivity. Kasi walang productivity, walang peace pag walang harmony. Pero when Christ reign, tulad po ng dinidescribe ni Isaiah, yun po ay mangyayari. Okay? Nakita ko na naman minsan yung sa TV, yung face-to-face. Face-to-face. Kumakain kami sa restaurant sa Apalit. Nakita ko na naman yun. Sabi ko, ito yung sinasabi ko eh. Para palang mga manok na sinasabong yun eh, no? Okay, nakita ko, nakaupo dun sa isa, nakaupo isa. Meron silang parang yung tagahimas nasa likod, tagapigil. Tagapigil kasi alam mo yung face to face, no? Face to face. Alam mo yung tinitv pa no? Tinitv pa, no? Parang nakita ko, para palang sabong to eh. Sabi ko, may tagapigil doon sa likod ng mga tao eh. No, talagang gusto nang patayin nung isa yung bawat. Man, just imagine that. Because of sin, there's no harmony, there's no peace. Nag-aaway. Okay, magbiyanan, nag-aaway, mag-asawa, nag-aaway, pinag-aaway sila. Okay, at nakaka-entertain naman panoorin. Oh, man, minsan kakampihan mo yung isa, kakampihan mo yung isa. Ganon tayo eh. Madali tayong kumampi. Okay, ganon tayo, war freak talaga tayo eh. No, war freak tayo kasi nga tayo naghahari. Pag naghahari tayo, war freak tayo. May giyera talaga. Pero when Christ will come, okay, there will be peace, there will be harmony, and then there will be productivity. Yun ang gusto nating paranas sa tao. Kung alam lamang nila ang buhay na si Kristo ang sentro ng pamilya, this will happen to them. That's why we desire that. Yun ang desire natin. Nakita ko naman, kabaliktaran naman ito, nakita ko si Boy Abunda. Pastor, mukhang ka? Mukhang sumusubaybay. Hindi, natsetsempuhan ko lang kasi alam po ng Panginoon, gagamitin ko sa aking sermon. Okay? Kaya natsempuhan ko lang yung short ni Boy Abunda na ini-interview niya si Dina Bonabi. Sino si Dina Bonabi? Dating asawa ni Bossing, na napangasawa rin ni Bossing si Connie Reyes. Okay, ito ang tanong ni Boy Abunda kay O tingnan nyo, medyo nung medyo nakinig kayo, nabuhay kayo, entertaining, Okay, pag yung buhay ng mga tao, Okay, sabi ni Boy Abunda, kay Dina Bonabi, sabi niya, how did you feel? Naiwanan ka ni Bossing, na ganito. Now, how do you handle it? Okay? Kasi nga si Connie, siguro the time yata, I don't know, pero ito yung kwento. Okay, sabi niya, I have to forgive her, si Connie Reyes, because she became a Christian. And then when Connie Reyes became a Christian, sabi niya, okay, she shares the gospel to everyone. I cannot believe myself, sabi niya. Hindi ko mapaniwalaan nung nakikita ko. Itong babaeng ito, si Connie Reyes, sabi niya, nakita ko na born again din siya. Ako, naging Christian ako. Then na born again din siya. How can I hate her? Because he has been telling people about Jesus Christ. He's been telling about the gospel. How could I hate such person? So close sila ngayon. Anong ibig sabihin nun? That is just an illustration when Jesus Christ will reign. There will be peace, there will be harmony, there will be productivity. Just imagine yung pamilyang nag-aaway, mag-asawa nag-aaway, walang peace sa bahay, walang harmony, walang productivity. Nagpapaligsahan sila sa isa't isa, nagtatalo-talo sila sa isa't isa, nadidivide yung kanilang energy, nadidivide yung kanilang resources, wala silang mabuong maayos. Kung ayaw mo, bahala ka. Ganun ba yung ganon? Paano magkakaroon ng peace doon? Paano mag-work together yung mag-asawa? So, ano po ang punto mga kapatid? Ito ang mangyayari when people will know the ways of God, Jesus Christ.
Ito ang mangyayari when people will know the rule of God. When God rules, He will rule with equity. His ways are mercy. His ways are just. His ways are faithfulness. His ways are love. Yun po ang reign ng God. Na tayo as Christians, dahil alam natin, umayos yung buhay natin, ay naranasan natin na yun din ang desire natin. The natural desire of the people of God. By the way, this can only, di ba, internationally, totoo po ito, domestically, totoo po ito, personally, pwede rin po ito sa mga tao. Why? Because many people now are confused. There is war within people because of all the ideas around the world, in the internet, maraming ideas. People are confused now. Okay? Pero alam natin, if they will just allow Jesus Christ to come in their life, that confusion will be driven away. It will be peaceful, there will be peace, there will be harmony, and then there will be productivity in a person. Sa isang tao rin. Kaya pwede yan internationally, pwede yan domestically, pwede rin sa tao yan. Yung isang taong confused, pag pinaghari niya si Kristo sa kanyang buhay, diyan po ang magkakaroon siya ng kapayapaan, shalom, and then magkakaroon siya ng harmony sa kanyang puso. Now hindi na siya confused. He will be productive now. Yung mga abilities niya, yung mga gifts na ibinigay sa kanya ng Diyos, now pwede niyang gamitin sa kabutihan. Kaya po mga kapatid, iyan po ang desire natin. Alam natin yan. Kaya naturally, we want to share that to people. We are in missions. Nasa mission po tayo. Alam natin ang solusyon sa problema ng tao. Okay? All these blessings are experienced when the people allows God to reign and guide them. Yan po ang gusto ng psalmist. At yan ay natupad na kay Jesus Christ. Yan ay natupad sa buhay natin. Kaya yan din ang gusto ng Diyos, i-share natin sa iba. And then, of course, switch po ako dito. However, ito rin pong earnest desire natin na makilala nila si Kristo, na mag-aayos sa kanilang buhay. Itong pong earnest desire na ito rin po ang dahilan kung bakit tayo mag-grieve. Mag-grieve. Bakit? Kasi people will not easily accept Christ's reign in their life. Alam natin yan. Yung mga tao, bagamat alam nating mabuti po ang isinishare natin sa kanila, hindi po nila basta-basta tatanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Gusto pa rin nilang sundin ang kanilang kagustuhan sa buhay nila. Kaya nag-grieve tayo. Nag-grieve tayo. Sinasabi natin, kung alam mo lamang, kung tatanggapin mo lamang itong sinasabi ko sa iyo, pero ayaw niyang tanggapin. Kaya mag-grieve rin tayo. Ito rin po yung dahilan. Okay? Kasi i-reject nila yung kingdom of God in Jesus Christ. Kaya we are grieving also. Katulad tayo ng Panginoon, nung nakita niya yung Jerusalem, pumunta siya sa Jerusalem, sabi niya, oh Jerusalem, Jerusalem. He was grieving. If you only know what contributes to your peace, if you only know what contributes to your peace, how long have I wanted you to gather? I want to gather you like a hen gathers its chick. If you only know, he was grieving. Ganyan din po tayo. Kaya yan hindi natin maalis yan. Gusto man nating ibahagi yung ating faith kasi ito po ay makakabless sa kanila, pero hindi po nila agad-agad tatanggapin. Kaya kasama sa Who's My One na ito, prepare ourselves for grieving. Pero wag po tayong panghinaan kasi bahagi ito ng calling natin. We are sharing in the sufferings of Christ, sabi ng Bible. If we will share in the glory of Christ, we have to share in the sufferings of Christ. Ano yung glory ng Christ? Well, yung reign ni Christ sa buhay natin ngayon. Yung blessing natin ngayon from Christ, we are sharing His glory. Pero as we are sharing His glory, His blessing, we are also sharing His suffering. Kasi people will not easily accept Jesus Christ. Kaya huwag kang magtataka. Excited ka sila, hindi excited. Sasabihin pa nila, ano ba nakain mo? Gustong-gusto mong dalhin ako sa church. Ano ba nakain mo? No.
Talaga meron akong nakain masarap, kaya gusto kong daling kita doon. Parang ganun ba? Parang pero kung natuklas ang isang magandang restaurant na masarap na, mura pa. Okay, malinis pa. No, parang gusto mong pag-uwi mo sa bahay, huy, natikman mo na ba yan? Nakapunta ka na ba doon? Parang ganun. Daling kita, libre kita. Parang ganun sa church, no? Pag if you know, your blessing in Christ, ganun ka ano eh. Tapos magtataka yan, pinakain mo. Pinipilit mo ko sa church. Pinapangakuan pa ako, lilibre mo pa ako pag sumaba ako sa kayo. Parang ganun ba? Hindi nila alam yun eh. Pero ganun man, that motivates us. So the desire of God's people. Now, switch na po ako sa last point. Bagamat po, they will not easily accept God's reign in their lives, the will of God, the purpose of God, the will of God and the purpose of God will be established at last. Ito po yung pangatlo na point natin, the hope of God's people. Ito rin ang magmomotivate sa atin. Bagamat maaring sa paghayo natin sa Who's My One, okay, we will be grieving dahil hindi po nila agad tatanggapin ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Meron pa pong motivation. Dito po ang ultimate motivation po natin as people of God. Ito po yung the hope of God's people. What is that hope? Well, tingnan niyo yung verse 6. Verse 6. Then the land will yield its harvest, and God our God will bless us. God will bless us, and all the ends of the earth will fear Him. Yung pong salitang then ay ito. Pag nag-reign na raw po ang Diyos, pag yung mga bayan, yung mga bansa, yung iba't ibang nasyon ay pinaghahari na nila ang Diyos. Yung then po dyan is talking about the future. Pag ultimately tinanggap na ng tao, dumating na ang paghahari ng Diyos, ito na po ang mangyayari. The land will yield its harvest. Okay? Ito po ay larawan ng time pag po yung curse dito sa earth ay mawawala na po. The land will yield its harvest. Now, yung background po dito ay yung Genesis 3. Sa Genesis 3 po, bagamat nilikha ng Diyos ang mundo, ang langit at ang lupa na napakaganda because of sin, sinumpa po ng Diyos ang earth. Okay? Because of sin. Kaya sabi niya kay Adan, mula ngayon, bubungkalin mo yung lupa. Okay? It will not be that productive. Instead, it will be thorns and thistles. Because the ground is cursed because of your disobedience. Now, ang dinidescribe po dito sa verse 6 is when the curse is lifted up. Kailan po mangyayari yan? When God's reign on earth will come. When all the peoples of the earth, particularly doon po sa mga tumatanggap kay Kristo, okay, mararanasan po nila ito. The curse will be lifted up. The land will yield its harvest. Ito po ay picture when the Messiah will come. And the Messiah with the people of God will take charge of God's creation as God originally intended. Yan po ang dinidescribe dyan. Okay? And this hope, yung pong hope na yan, mismong ang creation. Hinihintay po ng creation ito na ang Messiah magre-reyna at kasama ng Messiah ay yung bayan ng Messiah, the Christians, the believers, Old and New Testament believers, and every believer in the world, on all ages, maghahari na po ang Messiah with all God's people. And the curse will be lifted up. Lahat ng sanhi ng kasalanan, lahat ng sanhi ng kabulukan, lahat ng sanhi ng kamatayan, aalisin ng Diyos. Dahil inalis na po yan ng Diyos through Christ. Okay? Yan po ang mangyayari. Yan ang dinidescribe po ng sabi. It is a hope, it is an expectation, it is a longing. Kaya gusto niyang i-share yung Messiah, yung good news. Okay? Kaya sabi ni Paul, sabi sa Romans 8,
18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Why? For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Sabi po niya. And then sa verse 21, the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Yun po ang sinasabi niya. At ito ang sinasabi ng psalmist. Ito ang mangyayari. Kasi mismong ang creation, naghihintay siya. Kasi tingnan niyo yung creation, sinisira ng tao. Supposedly, ang creation ay minamanage ng tao to become fruitful and effective. Pero dahil sa kasalanan, anong nangyayari? Magpapagawa ng tulay. Ngayon, pinakita sa picture, binagsak. Hindi ba nakakagrieve yan? Okay? Nakakagrieve yan. Pumunta ka pa sa Middle East. Pumunta ka pa dito sa Pilipinas. Dito sa area natin. Okay? Sinisira ng tao yung creation ng Diyos. Kaya yung creation, nagigrieve din siya. Nagigrieve din siya. At kaya ang creation, hinihintay niya. Itong sinasabi ng psalmist, the land will yield its harvest. Hinihintay na yan. Okay? Kaya po dito tayo pinaasa. Dito tayo pinaasa. Why? Dahil po yung mission natin sometimes will be frustrating. Our mission will be frustrating. Kaya po kailangang i-fix natin yung hope natin, yung ultimate hope natin. When the Messiah will come and with His people will reign. Dito po sa mundo natin. Isn't that exciting? Okay. Akala kasi natin, pagdating ni Christ, kukunin niya tayo, dadalhin na tayo sa heaven. Akala ko rin ng ganun. Yung pala hindi totoo yun. Pag binasa mo yung Bible, hindi ganun ang ultimate hope natin. Pagdating pala ni Christ, we will be changed and then we will manage God's creation. Yun ang original intent ng Diyos. Ito ang inaasahan ng psalmist. Okay? When the people begins to praise God. Yan po ang... Kaya tayo naman, dito tayo nakafocus. Kaya sige lang tayo. Sige lang tayo. Kahit na po frustrating minsan ang atin pong mission. Sabi sa verse 7, God will bless us and the ends of the earth will fear Him. Why? The ends of the earth will fear daw po. Kasi merong mga taong hindi maniniwala. Pero when that time comes, pag dumating yung panahong yon, those people who did not believe in the kingdom of God, did not believe in the Messiah, will be forced to fear God. They will see what God has promised na ngayon natupad na, kaya makikita nila yung kamay ng Diyos. So they will fear God. And then tayo namang mga sumasampalataya kay Kristo na ngayon ay medyo nahihirapan, nagigrave, tayo naman ay mabivindicate. Maipapakita ng Diyos na tama tayo. Na tama ang ating sinampalataya, na tama yung inasahan natin. Pagdating ng panahong yon, makikita ng buong mundo, tama tayo. Tama tayong sumampalataya kay Kristo. Iyan po ang mangyayari, the ultimate hope. At yan po dapat ang maging comfort natin in our missions. Fixing our eyes doon sa ultimate hope na binigay sa atin ng Diyos. Now, I will end on this. Pakikita ko po sa inyo what is the final conclusion of history. I mean, of the Bible. Yung palang history, tuloy-tuloy yan eh. Let's turn sa Revelation 21, 1-4. I will conclude this message by reading this. Revelation 21, verse 1-4. Hindi ko po pala tinagay dito para pakinggan ninyo. Babasahin ko na lang ng maayos. Ito po ang sabi. Ito po ang dulo ng Bible. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa.
wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, at wala nang paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yan po ang ultimate hope. Isang bagong langit, isang bagong lupa. Meron po akong binabasang book ngayon, ini-explain lang niya ang Romans chapter 8. Napakamahal na libro. 249 pages lang. Almost 1,000. Binili ko kasi gusto kong matutunan ito. Dinidescribe niya kung ano ang mangyayari, kung paano tayo glorify ng Diyos. Sabi po sa Bible, lahat daw po ng pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. Lahat ng tinawag ng Diyos, pinawalang sala ng Diyos. Lahat ng pinawalang sala ng Diyos, binalala ng Diyos. Lahat ng binalala ng Diyos, nilwalhati ng Diyos. Ang ibig daw pong sabihin ng nilwalhati tayo ng Diyos kay Kristo ay ito. Una, tayo'y ginawang mga anak ng Diyos. Pinatira sa atin ng banal na spirito. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Pangalawa, kasama po sa glorification, tayo ay maghaharing kasama ni Kristo para mamahala sa sanlibutang ito. Hindi po tayo kukunin ng Diyos para dalhin sa malayong lugar, hindi natin alam kung saan yon. At doon sabi, meron pang picture yan yung gigitara ka. Hindi, harp. Sa Bible po, hindi ganon ang ultimate hope ng Diyos sa atin. Ang ultimate hope po ng Diyos sa atin ito. Babaguhin po ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang langit at ang lupa. Anong ibig sabihin babaguhin? Aalisin ng Diyos ang lahat ng nagiging sanhi ng kamatayan, ng lungkot, ng dusa ng tao. Naalala niyo sa Genesis, pagkatapos po magkasala ng tao, Genesis 3, pumasok na yung kamatayan, pumasok na yung kabulukan, pumasok na yung kung ano-anong sakit, di ba? That's the original plan ng Diyos. Kaya ang salvation po ng Diyos, ibabalik tayo ng Diyos. Doon po sa original plan. Pero renewed creation na po. No, aalisin ng Diyos ang lahat ng sanhi ng kamatayan at kabulukan. That is sin. At tayo po ay maninirahan sa isang binagong langit, binagong lupa. Okay? You could just imagine what life will be like. Bakit po ganon? Kasi yung daw pong tirahan ng Diyos, bababang mula sa langit, the New Jerusalem, kaya maninirahan ng Diyos kasama ng tao. And tayo po dito, tayo na po ang mamamahala sa earth. Okay? Pag inis ka sa mga corrupt politician, may araw din kayo. Kami na ang mamamahala. Okay? At pag tayong namahala, ano ang mangyayari? Well, tayo na meron pong righteous spirit, na meron pong godly spirit, na nalulungkot tayo pag nakakakita tayo ng corruption, pag nakakakita tayo ng injustice, pag nakakita tayo ng kamatayan, nalulungkot tayo. Just imagine that. Ano ang gagawin natin pag tayo na mahala? It will be righteousness. At that is the ultimate hope of all Christians. At pag po yan, nadidiscourage kayo mga kapatid, nadidiscourage kayo, just look on that ultimate hope. That should motivate us. Yan po ang dahilan kung bakit po, after po ng service mamaya, pagkatapos ng benediction ko, we will go to our mission.
ipahayag natin sa mga tao the reign of Jesus Christ na nating naranasan sa ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo, let us pray. Kayo po ang Diyos namin. Dito po sa lugar na ito, we meet with you every Sunday as your people. Kami na yung niligtas sa pamagitan ni Kristo. Kami na yung binili ng dugo ni Kristo para po maging bayan ng Diyos. We meet with you in this place that you have provided for us. At nagpapasalamat po kami dahil po sa iyong grasya, kaya po kami naririto. And in the name of Jesus Christ, we are gathered here because you have given us that name to cover us. Kaya po, O Diyos, thank you so much that every Sunday we come here as your people para po ma-recharge kami, para po sumamba kami, para po linisin nyo kami sa aming karumihan, para po maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong salita, at para po marinig namin kung bakit nyo kami tinawag, bakit nyo kami niligtas. It is for this world, for the salvation of this world. Sa pamamagitan po ng pagpapahayag namin ng mabuting balitang aming naranasan na inyong tinupad through Jesus Christ. Kaya panalangin ko po, maging tapat kami po lagi sa aming misyon, na misyon po ng Diyos. Huwag naming sasarilinin ng biyaya nyo. Alam ko po, dahil nasa amin ang iyong Espiritu, we are excited to share the gospel to other people. Kaya dito po sa aming campaign, Who's My One? O Diyos, may you empower us. May you instruct us. May you inspire us. Nang sa ganon, hindi namin ikahiya ang aming mga tinanggap. Hindi namin ikahiya ang Diyos na nagligtas sa amin. Hindi namin ikahiya ang mabuting balitang pinagkatiwala po ninyo sa amin. O Diyos, I also pray, may all of us experience the full blessing of God's reign in our lives. Peace, harmony, productivity. Aming amang Diyos. Pinagpipray ko po ito sa bawat individual, sa bawat family ng nasa Lord's Way. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.